Magandang araw Pilipinas, ganyan din sa sulok ng ating daigdig. Good morning, good afternoon, good evening. Tayo ngayon sa natin ngayon sa ating bansang Pilipinas na grabe ng natin ngayon, stress na yung mga Pilipino Alas wala ng tulog. Hindi alam ko ano yung gagawin dahil sa pagsubok na ito sa ating bansa. Dahil sa nangyari sa ating former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon sa Netherlands. Kaya medyo stress na tayo sa pero ito patuloy tayong lumalaban. Sisikap tayo kaya ito. Sa nangyari kasi sa ating bansa ngayon, talagang napakatindi kasi dumating ang punto na si former president lang naging biktima nito dahil yun nga, biglaan kahit nga ako nabigla ako sa mga nangyari na yun na wala ako nung time na yun ba. Pero kahit wala ako doon, talaga ako sa Facebook, sabi ko kung ano yung mga nagaganap doon, titingnan ko kaya parang na-shock din ako noon kasi nga biglang gano'n na nangyayari. Kaya isa rin sa ako na sinasabi ko rin sarili ko ano kayang nangyari kung nandoon ako. Kasi talagang pakita ko talaga na talagang mahal na mahal ko si PRRD at saka yung may paglaban ko talaga siyang araw na yun, yung oras na yun. Kaso lang hindi talaga ako nakarating noon. Kaya nung mga oras na yun talagang halos maubos ang luha ko doon. Halos magwala ako doon sa nangyari na yun. Kaya hanggang ngayon medyo pa rin ako kasi nga yun nga na masyadong nag-alala rin ako doon sa mga nagaganap. Ganun din sa kay PRRD na nakarating doon dahil isinubo siya ng natin. Yung bangag na yung presidenteng bangag. Alam niyo ba yung bangag? Yung parang lutang na ba na wala nang maisip na matino. Wala nang direksyon. Kaya yun, sana nangyayari sa ating bansa ngayon. Ito na yun, pinaka-tindi na. Kaya parang tayo, pero nakikita ko naman sa mga Pilipino talagang laban sila. Andyan pa rin yung siglat lakas nila para sa bayan. At ganun din sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit ganun pa man, nakikita naman natin na talagang palaban talagang yun ang gusto ko sa Pilipino, palaban sa mga pagsubok. Saludo ako sa inyo kahit ganun pa man nangyayari. Sabi nga Tatay Digong, mayari ng ganun, relax lang. Pero sa relax talaga hindi tayo makarelax ng ganun, no? Kaya ito patuloy tayo pa rin lumalaban. Yung sa naman, yung sa nangyari naman kay PRRD noon. Di ba nga, binoto nga siya ng mga Pilipino para nga doon sa pagsuko ng droga sa bansa. Kasi nga di ba, ilang dekada na ba dumaan, ilang dekada na ilang presidente nang dumaan bago nangyari yung sa pagsugpo ng droga sa bansa. Di ba? Kaba, takot at pangamba ang dinanas ng maraming Pilipino dahil sa daming sa lansangan, mga masasamang loob. Minsan nga dati, nagtatrabaho ako sa factory noon. Pag-uwi ko talagang ang daan ko tagilid ako doon. Hindi ako makadaan sa yung lalakad nga ako kasi iskinita pa lang. Doon na sila, pinagawa, may nagtungit doon, mayroong wala ng tulugan. Andiyan sila sa gitna ng kalsada. Kaya nahirapan ako sa paano ba ako nito Talang isa rin ako sa problema nung sinisyon ako nung kasi araw-araw yan, minsan wala ng tulog. Dahil yun nga, wala silang tulog Magdamagan doon, nangamula na yung mata. Kaya diba, minsan pupunta ka ng simbahan, madaling araw, simbang gabi, yun, nagrarayot sila. Ang rayot, minsan ang dugo nga pahi doon sa sa gate ng simbahan. Parang panakot sa pare ba na wag silang sa homily kasi pag
pare kasi talagang minsan nagsasabi na niya na ganito, anong ginagawa nyo sa bayan, yun. Kaya yun, takutin na yung pare, yung dugo ng inano nila ni Riot doon. Pahid nila yung dugo doon sa gate ng simbahan. Kaya galit din ng mga pare kasi kahit doon sa amin nangyayari yan eh. Isa pa yung sa ano rin, yung daming mga gangster ba. Kasi yun lalo sa mga factory na. Pero yung paglabas pa lang, sasakay ka ng jeep. Andun nakabang yung mga gangster, magdala ng sako. Tawag doon sako-sako gang. Lagay nyo rito yung mga damit, yung mga ano nyo, dala nyo, yung bag nyo. Pasok doon sa sako lahat. Mga lahas, relo, cellphone yan, lahat ilagay sa sako. Kaya daming ang sako-sako ganga eh. Hindi lang yun, pati sa mga yung sa mga mall, 'di ba? Mayroong martilyo gang, pukpukin yung para makuha yung mga gamit. Yan, ang daming mga sasamang loob noon. Tapos mga airport, sa sa airport yung laglag bala, meron din yan yung mga gano'n na sa inahin din, meron din sa sa mga pier. Yan, maraming mga masasamang loob talaga, grabe. Kaya parang namulatan natin yung takot, pangamba. Yun. Yung hindi pa naging pangulo si PRRD. Kaya nung naging pangulo nung yung mga time na yun, sabi ng mga Pilipino, kailangan na natin ang mamuno sa bansa na makipaglaban sa nangyari ngayon ng mga katiwalian, sa problema. Kaya itong si PRRD, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ibinoto siya ng mga tao para doon sa sitwasyon na yun na bumaha ang droga sa bansa. Kasi ang dami na talaga minsan mga kabataan ang naging unang biktima. Yan, tapos magulo na pamilya. Siyempre may bisyo yung lalaki. Hindi kayo yung babae. Siyempre magkagulo na, ganun. Kahiwalay. Kaya yun ang problema na di matanggap ng maraming mga Pilipino. Kaya sabi ng mga Pilipino na kailangan ng may tumayo na presidente na talagang matapang palaban, na may kamay na bakal. Yun, may tapang at malasakit. Yun, kaya itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya yun, ito na yung inanubihin ng mga tao na iboto bilang presidente. Kaya yung sabi doon, nung nangampanya pa lang si Tatay Digong, sabi ng Tatay Digong, unahin niya yung problema sa droga at ganun din sa korupsyon. Kaya yun, sa nangampanya pa lang siya, kaya di ba daming mga Pilipino noon talagang Duterte talaga sila. Kaya hanggang sa nanalo si PRRD, kaupo siya bilang presidente. Yung sa 50 days niya, yun, nunat niya ng war on drugs. Kasi yun talagang hiniling ng mga Pilipino na matabangan, matulungan ang bansa na matapos na yung pagbaha ng droga. Kaya ang daming biktima na talaga sa rape, kung ano pa man dyan. Daming namatay doon nung maraming yung pagbaha ng droga sa bansa. Kaya nandoon na si PRRD, nakaupo na bilang presidente. Kaya kung ano yung pinangako niya sa kampanya na ganon, maging presidente siya para labanan yung sa pagbaha ng droga at ganon din sa corruption. Kaya ginawa niya lahat yun, kung anong ipinangako niya sa taong bayan, yun ang ginawa niya. Kaya nakakatuwa naman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit buhay niyang ginawa yun sa war on drugs. Yun ang nangyayari sa bansa. Malaki ang nabago doon. Kaya di ba natahimik ang mundo ng mga durugis na natahimik yung bansang Pilipinas. Yung dati yung mga eskinita puno dyan ng mga nagtambay-tambay, inom-inom. Yan. Pero nung si Pangulong Duterte, nagkaroon ng disiplina ang mga Pilipino. Kaya maraming natuwa noon. Kaya nung 50 days pa lang niya sa war on drugs, yun, doon na nga tayo sa mga nagaganap, di ba? Na mayroong nahuli, mayroong nagbalik loob. Yan. Kaya malaki ang pagbabago. Maraming natuwa ng mga Pilipino, ganoon din sa ibang bansa. Yun. Kaya sabi nga doon, may kamay na bakal si PRRD. Kaya marami siyang nagawa. Ganoon din sa korupsyon. Inano rin niya yung korupsyon na nagkaroon siya ng yung sa freedom of information. Inano niya yun para malaman kung ano yung mga nagaganap sa
sa kapaligiran natin. Halimbawa, doon sa sa mga reporting, yan, transparency report na kailangan lahat ng nasa gobyerno, baba nila kung ano yung mga ginamitan, ginastuhan, lahat yun. Kaya mayroon tayong freedom of information dahil sa doon. Ano yun sa corruption na yun. Then, ang daming nagawa ni PRRD, ganun din sa build. Diba? Siguro nakita naman natin. Sabi nga nila, yung iba, hindi nila alam. Kasi nga, nung time na yun kay PRRD, yung mga mainstream media manggod, hindi sila hindi na pinapalabas sa TV, ganito yung mga pinagagawa ni PRRD, yung sa build, at gano'n rin sa Duterte legacy. Kaya bilang yung mga Duterte media, yun lang yung nagbababa sa Facebook. Kaya yun lang maraming alam doon. Pero yung sa ganun sa mainstream media, hindi na lahat yun binababa doon, yung yung mga ginagawa sa bansa ni PRRD. Yung mga mainstream media, nagkulang din sila noon. Kaya minsan maraming Pilipino walang alam na ganito na lang pagbabago pala nangyari sa ating bansa nung si PRRD ang namuno. Hindi alam ng marami yun dahil sa nagkulang din ang mainstream media sa sabi doon na sa mga balita na ganun. Parang nakapokus lang sila sa iba-ibang mga balita. Dapat ipinokus nila yung ginawa ni PRRD na pagbabago sa bansa. Yun. Kaya bilang mga Duterte media noon, kami ang nagbababa noon. Sasabihin, ganito yung mga ginagawa sa build. Sa Duterte legacy, yung pagbabago na nagaganap. Diba? Kita yung mga bago na airport. Then, seaport. And then, yung paglinis sa Boracay. Sa Manila Bay. Lahat yun. Kaya nakita natin yun, diba? At saka yung marumi na kapaligiran. Sibulan kay PRD na. Yun, hindi malinis na. Yung dugyot na. Grabe ang dumi, ba? Kahit mga terminal sa bus, tingin mo ganun, ang daming mga basura. Kung saan-saan, parang wala na talagang disiplina mga tao. Kaya nung dumating si PRRD, yun, isa yun sa niya, focus niya. At saka isa yung sa build. Yun, marami siya nagawa ng mga proyekto. Ang nangyari sa ngayon, maraming walang nakakaalam doon sa mga ginagawa niya. Kaya, yung ibang mga Pilipino, nanawagan ako nga kung ano man yung inano ni PRRD, magtulungan tayo na ito yung ginawa ni PRRD nung siya pang nakaupo bilang presidente. Kasi yung iba talaga wala nang pakialam. Kasi wala namang nagawa. Puro ang nakapokus na sa kanila, mamamatay tao yan, magaling lakas magmura. Pero hindi lang iniisip na itong presidenteng ito, maraming nagawa sa bansa bilang nagmamahal sa mga Pilipino. Kaya yun lang naman yung sinabi nilang maraming pinatay. Mga parira lang naman yung iba kasi ayaw nila na ang war on drugs, garon din ang CHR, ayaw nila na maraming ginawa si Pangulong Duterte doon, maraming yung namatay. Pero mas maraming namatay doon nung hindi pa naging presidente si Pangulong Duterte. Yung iba, di nabigyan ng hostisya. Mayroon kapitbahay namin, chinap-chap. Meron siya ng boyfriend niya, nag-ano ng droga. Kaya yun. Kaya kung tingnan natin, malaking pagbabagong ginawa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung time pa niya. At isa pa itong si BBM. Siguro talagang alam naman ng mga Pilipino na ilang dekada na hindi nailibing ang kanyang tatay. Pero pagdating ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya lang yung ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani. Kaya diba, mabait siya na presidente, marami siyang natulungan. Ang biruan talaga niya natulungan, ito yung mga Pilipino at itong tatay ni Marcos na ipalibing niya. Sabi ng mga Pilipino, bakit huwag niyong ilibing dyan sa mga bayani yung tatay niya? Pero sabi ni Pangulong Duterte, hindi, kailangan natin to. Kaya siguro gumawa ng parang si Tatay Digong na mailibing talaga. Pati rin kami noon, mga Duterte supporters. Pero yun nga ang nangyari sa ngayon, di ba? Diba, naisinubo siya doon sa Netherlands. Diba, ang sakit. Ngayon nung time na yun, parang hindi ako makahinga, parang magwala ako. Sobrang sakit. Ganon din sa mga PNP, ang laki nang naitulong niya sa mga PNP. Triplet ang sahod doon. Pero nasaan sila nung time na yun? Hinayaan lang nila na makarating doon, ma-kidnap si PRRD doon. Madala sa ICC sa Netherlands. Yun diba? Kaya kung
iniisip natin, saan ba nagkulang si Tatay Digong? Saan nagkulang si PRRD? Ang lahat tinulungan niya. Pero anong ginawa ng mga Pilipino? Kaya nga, di ba, isipin natin ngayon na kahit makita man para din yung mga naigawa niya sa bansa, ipakita man lang natin ganito tayo, katulong tayo. Pero ang masakit dyan, mahirap talaga tanggapin na itong mga PNP na ito na nakatulong si PRRD sa kanila sa pangitan ng pagtaas ng sahod nila, increase. At saka sa mga uniform dyan, kahit isipin, malalaman lang natin na mayroon tayong presidenteng nagbigay ng nagbuwis buhay para doon sa war on drugs. Kasi ang apektado doon yung mga kabataan, lahat tayo apektado doon sa droga, sa pagbahan ng droga sa bansa. Kaya natuwa tayo na dumating si Pangulong Duterte para tayo ay matulungan para na yung droga na yan. So yun ang pinakaunang problema. At ganon din sa corruption. Kaya maraming problema ang Pilipinas. Nung wala pa si Pangulong Duterte, nung dumating siya, nabawasan doon yung pag-alala, pangamba, takot sa maraming mga Pilipino. Kaya yun lang, isipin natin, lalo sa mga PNP in uniform dyan. Saan ba nagkulang si Pangulong Duterte sa inyo? Bakit hinayaan nyo na makarating doon siya na kidnap siya doon sa ICC na yun, samantalang ang ICC na yan, wala namang ginalaman niya sa bansa na, wala na silang pakialam sa bansa natin. Nung pa lang 2019 ng March, wala na silang doon pakialam sa atin, sa bansa natin. Kayong mga CHR ba, iba nga sabi na Tatay Digong, your concern is human rights, but my concern is human lives. Ang liwanag nun, diba? Ayaw niyang mapahamak ang maraming mga Pilipino. Kayo human rights, ang sabi niyo, mahal na mahal niyo ang buhay ng Pilipino. Paano niyo minahal yun? Na hinayaan ng ilang dekada bumaha ang droga sa bansa, maraming namatay ng mga pamilya, maraming namatay ng mga kabataan at biktima sa droga. May ginawa ba kayo? Tanungin niyo ang sarili niyo kung may nagawa ba kayo sa time na yun na kailangan kayo ng bansa. Di ba wala? Ginawa si Tatay Digong, ginawang presidente kasi nga naawa na ang mga Pilipino at naawa na rin si Tatay Digong sa pagbaha ng droga. Kaya sabi niyo, your concern is human lives. Yan, maliwanag doon. Kaya nasaan kayo human rights? ICC. Sino yung priority nyo? Yung mga dayuhan ng Pilipinas dapat ang tinutukan nyo. Kung talagang human rights kayo, tinitingnan nyo ang buhay ng mga Pilipino kung hindi sila mapahamak. Kaya diba, yun. Isipin na lang natin sa mga uniform dyan, nasaan? Isipin natin kung saan ba nagkulang si PRRD. Saan nagkulang si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas? Sa tingin ko siguro masagot nyo yan sa isip nyo, sa puso nyo, kung saan ba siya nagkulang. Kung may namatay man doon sa war on drugs, di yun kay Pangulong Duterte, kasi nga ginawa lang ni Pangulong Duterte kung ano yung kahilingan ng taong bayan. At para din sa pagmamahal niya, kaya binigay yung kamay na bakal, tapang at malasakit ng ginawa. Kaya na siguro naman, kita naman natin nga kung gaano kahirap ang nangyari sa ating bansa ngayon. Dahil meron tayong presidente na hindi pag-isip ng ayos. Parang ang bansa niyo, parang imbis ka siya ang tatay ng bansa natin. Maliwala niya. Diba? Si BBM. Ikaw, BBM, dapat naisip mo na ang tatay mo ilang dekada na hindi nakalibing. Pagdating ni Tatay Digong, pinalibing sa mga bayani pa. Diba, hindi mo ba naisip yan? Tapos ngayon dumating ang point na isinubo mo pa si Tatay Digong doon sa Netherlands. Ni ikaw man lang, wala ka man lang nagawa. Ano
klaseng tatay ka ng bayan. Kita nyo naman ngayon, kabilaan ng mga rally. Bawat Pilipino kahit sa ibang bansa nakipag-isa sa mag-rally kasi nakikita nila kung paano bang mahal si Pangulong Duterte sa bansa, sa bayan, kahit sa ibang bansa. Kaya kilalang kilala siya. Hindi nababayaran ng pera yun, yung ginawa ni Pangulong Duterte, kasi nakikita talaga kung paano siya magkaroon ng malasakit para sa bayan. Ngayon, ilan ang ngayon nagrally? Halos buong mundo na nagrally dahil sa ginawa mo kay Pangulong Duterte, sa pagpadala mo doon, pagsubo mo doon sa Netherlands na yun. Diba? Kaya ang dami nang nangyari sa bansa. Hindi mo pa ba nakita ang paghihirap ng mga Pilipino sa ginawa mo? BBM, naway hipuin ka ng Panginoon para lumambot ang puso at maisip mo ang pagmamahal para sa bayan. At ganoon din kayo mga nasa uniform ngayon. Isipin nyo kung ano pang ginawa ni Parardi para sa bayang ito. Dapat magkaisa tayo at magtulungan. Pero anong ginawa ng Presidenteng BBM? Dapat pa bang sabihin namin na may presidente kami kung ganito pa lang ang kalagayan sa maraming Pilipino ngayon? Di ba? Dami ng problema. Nakita nyo naman. Kita nyo naman ang dami nagrarally dyan dahil nga nakikita nila ang pagkukulang mo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Oo nga, masakit nga pakinggan na sabihin mo bangag ka na presidente, pero nasabi ng mga Pilipino yun dahil nakikita sa iyo na nagkulang ka. Kita mo sa panahon ng mga Israelita noon na pinahirapan nila yung mga Israelita, pati yung na yun, Egypto, nagpadala ng salot doon sa lugar na yun, Egypto. Mga Israelita doon, pinahirapan niya. Talagang hindi sila tuminag, hindi sila nakakinig. Kaya ang padala ng salot ang Panginoon, lahat ng salot inano na doon, matigas pa rin ang puso doon ng Egypto na yun, sa Egypto na yun. Kaya yung mga Israelita, umalis na lang sila, tumakas sila. Diba? Anong ginawa ng Diyos dahil sa matigas na ng pinuno ng Egypto? Pinasundan niya doon mga Israelita kaya tumawid na sa dagat. Anong ginawa ng Diyos? Gumawa ang paraan ng Diyos. Lahat ng doon na leader na matigas ang puso, nilunod niya sa dagat at nangamatay silang lahat. Pero ang mga Israelita ay niligtas ng Diyos. Kaya, ikaw BBM, ang Diyos lang bahala sa iyo kung wala kang puso para sa mga tao, sa mga Pilipino. Ipinagkatiwala namin sa Diyos. Bahala na ang Diyos sa iyo. Kung hanggang magmatigas ka pa rin, katulad ng nila sa Egypto na kahit anong salot doon na ginawa sa kanyang no na yun, bilang pinunong Egypto na yun, lahat ng salot na inano na ng Diyos doon, pero nagmatigas pa rin siya. Kaya mangyari sa iyo yan, BBM, kaya ang bahala na ang Diyos sa iyo kung manatili kang matigas pa rin. Pinagkatiwala namin sa Diyos ang mangyayari sa iyo. Mahal ng Diyos ang bayang Pilipinas na ito. Kaya kung manatili kang magmatigas pa rin, wala ka pa rin gagawin para sa bayang ito. At ganun din kay PRRD. Naway hindi dumating ang punto na pagsisihan mo lahat ang ginawa mo sa bayang ito. Huwag mo hintayin, BBM, na maging huli ang lahat na magsisi ka sa mangyayari sa bayang sa iyo mismo. Nakikita ng Diyos ang paghirap ng bansang Pilipinas. Kung paano naghirap ang mga Pilipino. Kaya naway, maisip mo yan. Kung anong ginagawa mo sa bansang ito. Kaya bilang mga Pilipino, sikapin natin mag-isa tayong magtulungan. Tulungan nating maihaw ng bansang Pilipinas sa pamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Hindi tayo susuko. Laban tayo para sa bayang ito. Manalangin tayo, magdasal tayo palagi na
Ayun, nandyan kasama natin ang Diyos. Wag nating hayaan ng ganito. Kaya magtulungan tayo, yung iba dyan na hindi wala pang alam na na ganito nangyayari sa bansa. Lalo sa mga manggagawa kasi busy sa trabaho. Mga kapitbahay natin, sabihin natin na magtulungan tayo. Ito na yung oras. Panahon na ipakita natin bilang mga Pilipino na may tapang sa isip, sa salita at sa gawa. Yung presidente natin bangag dyan na sabi na bahala na ang Diyos doon. Basta tayo gagawa tayo, kikilos tayo, magkaisa tayo para sa pagbabago ng ating bansa. Ganun din sa natin, sa mga gagawin nating hakbang. Sipin natin na talagang para sa atin ito. Kung ano yung mga pagbabago, tayo rin ang anay nito. Sabi nga, di ba, may masakit sa katawan mo, sakit ng kalingkingan, ay sakit ng buong katawan. So, kung hindi manaramdaman yan ng presidente ng Pilipinas na si Bangon, parang hindi kong wala na nga kung gaano magsabi sa kanya, presidente siya, parang bibiin lang gusto kong sabihin sa kanya. Kasi ganito bilang tatay siya ng mga Pilipino, pero wala namang, ano ba nangyari nga? Biruin mo, nakikita naman natin na panay rally ng mga tao dahil hindi na nila nagustuhan ang nangyari. Pero bagsak na ekonomiya. Ano pa, halos ang iba wala ng trabaho. Hirap na ang bansa natin, hindi pa ba naramdaman natin yun? Yung iba dyan walang trabaho, wala nang makain. Magulo na kapaligiran. Biruin mo, tabing kalsada dyan pa mag-inuman, parang mga droga na yun, parang mura na lang, parang wala lang, parang candy na lang ba nung gano'n. Diba? Nakita natin kung ano na yan nangyari sa ating bansa. Huwag tayong maging manhid sa katotohanan. Idilat natin ang mga mata na ganito ang nangyari sa bansa natin. Kailangan nating magkaisa at magtulungan. Kung ang tatay natin ganyan, bahala na ang Diyos doon. Basta kung ano yung dapat nating gawing hakbang para sa bayan, ito na yun, gagawin na natin ngayon pa lang. Si God na ang bahala doon mag-move para sa bayan ito. Kaya panawagan ko sa ating lahat na kung ano yung magawa nating maganda para sa bayan, gagawin natin ito. Hingi tayo ng tulong at habag-awa ng Diyos para malabanan natin yung natin problema ngayon sa bansa. Inuulit ko, lalaban tayo para sa tunay na pagbabago ng ating bayan. Kaya muli, tiwala lang tayo sa Diyos. Di tayo niya pababayaan. Ang malakas sa ating loob para sa ating bayan at ang Diyos na ang bahala sa atin. Kaya ito na yun. Kaya oras na para magkaisa. Ganon din sa Solid Duterte Family Worldwide. Bilang mga FGF na ngayon, laban tayo para kay Tatay Digong at para sa bayang ito. At nawa si Tatay Digong umuwi na rito. Dahil alam naman natin na birthday niya sa March 28. Kaya tayo, laban tayo. Happy birthday. More birthdays to come, more blessings and success. God bless you always. Iwala na tayo sa Panginoon sa gagawin niya nga. Ang Diyos lang bahala sa bansang Pilipinas. Kaya patuloy tayong magkaisa at magtulungan. God bless us all.